Hayaan mong ipakilala kita sa isa sa pinakamasama, malupit, bastos, at sobrang kaliwang politiko ng Australia, si Mehrin Faruqi. Isa siyang Muslim. Nagpapanggap na modernong Muslim, pero nakikisama rin sa mga kaliwa. Gusto niyang ipakita na pro-LGBTQ siya, pero isa siyang Muslim. Ayun, yung karaniwan lang, yung karaniwang ginagawa, oo. Panurin mo muna itong video na ito. Sa loob ng mahigit 24 na oras mula ng buong hukuman ng Federal Court ay nagkaisa sa pagbasura ng apela ni Senadora Hanson at muling kinumpirma na nilet niya ako dahil sa lahi ng sabihin niyang lumayas na lang ako pabalik sa Pakistan. Walang masama doon. Ipaliwanag ko kung bakit niya nasabi yon. Ito ay rasista, laban sa migrante, laban sa mga Muslim at Islamopobiko. Ang hate speech ay hindi malayang pananalita. Ang malayang pananalita ay hate speech. Galit ako sa'yo. Hindi kita gusto. Ayaw ka sa mga pulisiya at politika mo, pati sa lahat ng sinasabi mo. Hindi ko nga kayang tingnan ka. Ayos lang yan. Karapatan ko sa ilalim ng konstitusyon na magsalita. Yan ang aking malayang pananalita. Isa kang taong nasa politika at nasa loob yan ang tinatanggap na pamantayan ng pampulitika ang pananalita. Hindi pa talaga nagsisink in sa akin, pero masasabi kong umaasa ako. Masasabi ko mas tumapang ako. Dapat ganun ka rin. Nang sinimulan ko ang kasong ito, layunin kong panagutin ang mga gumagawa ng rasismo para sa lahat ng naging biktima nito. Mga taong hindi puti, Muslim, mga migrante, at mga katutubo. Ang mga katutubo, hindi mo sila kinakatawan. Hindi ikaw ang nagsasalita para sa kanila. Mga taong hindi puti, hindi mo ko kinakatawan. Marami sa amin, ayaw pag-usapan yan. Sabi nga ni Morgan Freeman, kung gusto mong matigil ang rasismo, itigil ang usapan tungkol sa lahi. Tigilan na ang pagbanggit ng ako'y kayumanggi, ipinagmamalaki kong ako'y puti, ipinagmamalaki kong ako'y itim. Sa totoo lang, hindi pinapayagan ng mga puti na sabihing ipinagmamalaki nilang sila'y puti. Sa sandaling sabihin ng isang puti na, ipinagmamalaki kong ako'y puti. Ikaw ay rasista, puting supremasista. Walang puti ang nagsasabi nito, pero pinapayagan ng mga kayumanggi. Ipinagmamalaki kong Muslim at kayumanggi ako. Proud akong kayumangging babae. Paulit-ulit niya itong binanggit. Sobrang rasista ng mga taong ito. Mehrin Faruqi, hindi mo ako kinakatawan. Hindi mo rin kinakatawan ng ibang may kulay. Ayokong gamitin yan. Huwag mong gawing usaping lahi ang lahat. Noong 2022 nang pumanaw si Reyna Elizabeth, binatikos niya siya nang hindi naman kailangan. Panurin ang video para maintindihan ang konteksto. Maaring maalala mong matapos mamatay ang reyna, may ilang politikong gustong sumikat kaya tinipon nila ang kanilang mga taga-suporta. Sinulat ni Senador Mehrin Faruqi ng Green Party ito sa social media. Hindi ko kayang magluksa para sa pinuno ng isang imperyong rasista na itinayo sa ninakaw na buhay, lupa at yaman ng mga sinakop na tao. Gaano ka fundamental ang mali sa posisyong ito? Kung ito ay ninakaw na lupa, kung ito ay sinakop na lupa, anong ginagawa mo dito? Parte ka ng sistema. Kung siyang namumuno ng rebelyon na pinapangarap nila, wala naman silang tapang para gawin ito. Kung siya ay namumuno ng rebelyon o may hukbo para pabagsakin ang sinakop na lupa, may saysay yon. Pero hindi. Nakaupo lang siya sa parlamento. Marami siyang ari-arian. Siya ay nakikinabang sa sistemang ito na kolonisado, na itinayo sa nakaw na lupa. Ang mga taong ito ay nandito para magdulot ng pagkakabaha-bahagi at sirain ang kanluraning sibilisasyon mula sa loob. Pare-pareho lang ginagawa nila. Saan man sila pumunta, ginagawa rin nila yon sa Inglaterra. Sa Inglaterra, nilinlang nila ang mga katutubo. Sinabing, sinakop ninyo ang mundo. Pero ang maliit na isla lang talaga ang kanilang lupang tinubuan. Nandoon ka rin. Ginagawa rin nila yan sa Amerika, ginagawa rin nila yan sa Canada, ginagawa rin nila yan dito sa Australia, kaya naman sawang-sawa na ang mga tao. May suporta lang siya mula sa 7% ng Australia. 7% lang ng Australia ang sumusuporta sa Green Party. Karamihan ngayon ay lumilipat na. Batay sa ilang survey, si Pauline Hanson ang pinakasikat na politikong inatake niya mismo. Pagkatapos, sinabi ni Pauline Hanson na lumayas pabalik sa Pakistan, na karaniwang reaksyon kapag galit ka sa bansa. Kung galit ka sa sistemang ito, ang sistemang bumuo ng napakagandang bansang ito, isa sa iilang matagumpay na bansa sa mundo. Sa totoo mga pare, bihira lang talaga ang mga matagumpay na bansa gaya ng Australia, Amerika,
Canada o kanlurang Europa. Karamihan sa mga bansa ang third world at hindi pa maunlad. Alam mo ba kung bakit? Oo, sasabihin nila dahil sa kolonisasyon. Tangina mo. May kolonisasyon man o wala? Mahirap gumawa ng magagandang bagay. Yan ang batas ng universo. Mahirap gumawa ng mga bagay na gumagana. Hindi nakapagtataka na karamihan sa mga bansa ang hindi gumagana dahil mahirap bumuo ng maayos na lipunan o bansa, kolonisado man o hindi. Ang Australia, halimbawa, ay hindi naman nagkolonisa ng ibang bansa. Nagtayo kami ng bagong bansa mula sa simula, patunay ng katalinuhan at pagiging higit ng mga British. Magsasalita ako gamit ang mga salitang ito. Ang kulturang British ay nakahigit sa lahat ng ibang kultura. Maraming naiinis dito, pero wala akong pakialam. Alam ko, bawal ito sa mga puti dahil sasabihin racist sila. Ako, kayumanggi at taga-Pakistan, sinasabi ko sa iyo, Mehrin Faruqi, basurang bansa ang Pakistan. Inaamin din niya ng karamihan sa mga Pakistani, kahit hindi nila direktang sinasabi. Kapag may Pakistani na umaalis ng bansa para maghanap ng mas magandang buhay sa ibang bansa, masama at malungkot na bahagi, ipinapakita nila sa kilos, pero di nila maintindihan dahil mahina ang isipan nila. Wala silang tapang na diretsyang sabihin ang iniisip nila. Ang Pakistan at karamihan sa mga bansa sa ikatlong mundo ay bigong lipunan. Kapag umalis ka ng sariling bansa, parang sumusuko ka at sinasabi mong basura na yon at ayaw mo nang bumalik. Na nagsimulang umunlad ang Poland, nang muling lumitaw ang Poland bilang isang umuusbong at makinang nakapangyarihan sa Europa. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Karamihan sa mga Polish ay nagsimulang bumalik sa Poland. Nang pumasok ang China sa pagiging isang middle-income na bansa, nang naging katulad na ng ngayon ang China, marami mga Chino ang nagsimulang bumalik sa China, kahit na walang demokrasya sa kanilang bansa. Nakakaawa lang talaga. Kung sasabihin mong hindi maganda ang ginawa, kulang pa yon. Gaya ng inaasahan. Nagdulot ito ng mainit na tugon mula sa iba. Umawi si Pauline Hanson sa komento at sinabing dapat umalis si Faruqi sa Australia kung tingin niya ay likas na rasista ang bansa. Ngayon, mas makulay na mga salita ang ginamit niya, pero iyon ang buod. Lumayas ka pabalik sa Pakistan. Sinasabi ko yan sa bawat Pakistani na pumunta sa Australia o sa kanluran at kinamumuhian ito araw-araw. Wala silang magandang masabi tungkol dito. Rasis ito, institusyonal na rasismo. Sobrang sama. Miss ko at mahal ko ang bansa ko, Muslim ako. Umalis ka na, iwan mo na ang bansa sa amin. Yung tunay na nagpapahalaga sa mga bansang ito. Ayaw naming madamay sa inyo dahil kayo mismo ang umaani ng matinding galit dahil sa kaawa-awa ninyong asal. Ayaw naming kamuhian dahil sa inyo, mga gago kayo. Ang pinakapunto ng argumento niya. At ganito tumugon ang media. Hindi kailanman madali ang pagharap sa racist na atake. Hindi lang ito mga kaawa-awang panunukso ng isang bully sa bakuran ng paaralan. Masakit ito sa bawat pagkakataon. Ako ang pinuno ng Senado. Masakit ito sa bawat pagkakataon. Talunan talaga. Magpakatatag ka pa. Makapal na balat mo, pero patibayin mo palalo. Nati-trigger pa rin ako. Isang tensyon sa Senado habang nadadamay ang mga sentro ng kapangyarihan sa Australia sa isang kasuklam-suklam na isyu ng rasismo. Sinabihan akong bumalik sa pinanggalingan ko. Oh, bumalik ka. Daang-daang beses na. Bumalik ka. Ginawa ito ni Senadora Pauline Hanson ilang araw na ang nakalipas. Mahal ko si Pauline Hanson dahil napakabait siya. Nag-tweet si Senadora Pauline Hanson, "Umalis ka na, bumalik sa Pakistan." Yun lang ang sinabi niya. Bilang sagot sa komento ni Senadora Mehrin Faruqi matapos pumanaw ang reyna. Hindi ko kaya magluksa para sa pinuno ng isang rasistang imperyo. Hinangihan ng Senado kahapon ang mungkahing pagsaway kay Hanson. Ang pagsaway kay Senador Hanson na yun ay iyon na talaga ang pinakamaliit na pwedeng gawin. Pagbabago rin ng ihip ng hangin mga pare. Sa ngayon, parang bihag ng woke na kaliwang sensitibong politiko ang Australia. Tulad ng ibang kanduraning bansa. Magbabago rin ang hangin. Sa huli, nasa demokrasya pa rin tayo. Kahit ikaw si Keir Starmer o Anthony Albanese, darating ang panahon na aalis ka sa pwesto. Hindi ka si Putin. Hindi ka si Xi Jinping na parang wala na kaming magagawa, kundi tiisin ka. May demokrasya pa rin tayo. Mapapalitan ka rin sa pamamagitan ng buto. Naglabas siya ng utos para sa mas magalang na talakayan habang pinaninindigan ni Hanson ang kanyang sinabi. Inaalok ko rin na ihatid siya sa paliparan. Mas lalo ko siyang minamahal.
Iniimbestigahan daw ngayon si Hanson ng Australian Human Rights Commission, kaya maraming tanong tungkol sa kalayaan ng pagsasalita sa Australia. Sophie, gusto kong malaman ang opinion mo dito. Ano ang masasabi mo sa paraan ng pagsasalita ni Maureen Faruqi ng mga mapanulsol na komento? At kapag nagdulot ito ng kontrobersya na nagbubunga ng iba pang mga komento, siya pa ang nagrereklamo. Naku, nakakabaliw ito. Nagpo-post siya ng mga ganitong komento sa Twitter na parang naghahanap talaga ng gulo. At yun nga ang nangyayari. May mga masasamang komento na bumabalik sa kanya. Palagi silang marunong maparinig, pero hindi nila kayang tumanggap. Hindi talaga, hindi kailanman. Ngayon, hindi mo na talaga mapipigilan yan sa kasamaang palad. Ganyan na talaga ang nangyayari sa social media ngayon. Maraming tao ang nakikisawsaw. Sige, nagets mo na. Pero ipapakita ko muna sa iyo ang ilan pang video ng rasistang babaeng ito. Si Maureen Faruqi. Pakinggan mo lang. Sabi ni Pauline Hanson, lumayas ka pabalik sa Pakistan. Nagpunta siya sa korte at nagreklamo ng racism, Islamophobia at kung ano-ano pa. At pinaboran siya ng korte. At kinuwestiyon ni Pauline Hanson, ito o nag-apela siya. Tinanggihan ng apela na ayon sa marami ay malaking dagok sa malayang pananalita sa Australia. Kaya kakasabi lang ni Pauline Hanson na pupunta siya sa mataas na hukuman. Pupunta siya sa mataas na hukuman. Ang mataas na hukuman ay ang ating Supreme Court. Tingnan natin ang mangyayari doon. Pero ipakikilala ko muna sa inyo ang napakasamang babaeng ito, si Maureen Faruqi. Nagbigay siya ng pahayag ilang araw lang ang nakalipas nang ibinasura ng Federal Court, ang apela ni Hanson. Dahil ang rasismo ng One Nation at ni Pauline Hanson ay nakasakit na ng napakalaming tao sa nakalipas na 30 taon. Ang iyong mga politikal na pananalita, ang iyong mapanirang politika, ang iyong identity politics ay nakakasakit na maraming tao. Kabilang na ako. Ayokong kamuhian din ako dahil maraming napoput sa iyo dahil sa itsura mo. Sa kasamaang palad, pareho tayo ng kulay ng balat. Sa kasamang palad, Sa kasamang palad, pareho pa tayo ng bansang pinagmulan. Ayokong mayugnay sa'yo. Ayokong magkaroon ng kahit anong kinalaman sa'yo. Tingnan mo, pare-pareho silang umasta, tapos magrereklamo pa kung bakit sila kinamumuhian. Gumagawa pa sila ng ganitong mga pahayag. Si Usman Khwaja lang ang nag-iisang Muslim na ipinanganak sa Pakistan na naging Australian Test cricketer. Sinasabi niya, ang sino mang sumusuporta kay Pauline Hanson ay sumusuporta sa rasismo at isa ring rasista. Yan mismo ang sinabi niya. Usman Khwaja, hindi na ito ang dekada 2010. Hindi na umepekto ang mga gasgas na bansag na gaya ng rasismo at Islamophobia. Iminumungkahi kong i-update mo ang bokabularyo mo at tigilan ang pagiging kinatawa ng ibang lahi dahil hindi ka naman ganon. Tapusin na natin ito. Gayang mga sistema at estruktura ng rasismo sa bansang ito na nakasakit sa mga First Nations people. First Nations. Lagi nilang sinusubukang angkinin ang komunidad ng mga katutubo at maging kinatawan. Kapag sinabi nilang umalis ka, hindi ka nila kailangan bilang kinatawan. Mga siglo. Dahil ang One Nation at ang rasismo ni Pauline Hanson ay nakasakit ng napakarami sa nakalipas na 30 dekada. Wala nang iba. Ganoon din ang mga sistema at estruktura ng rasismo sa bansang ito na nakasakit sa mga First Nations. Ano to? Tingnan mo to. Pinapasok nila ang sektarianismo. Ang Australia ay isang secular na bansa. Ang kanyang Quran, ang kanyang Islam na kalokohan ay hindi tinatanggap sa ating Senado. Unang salita ng Quran na ipinahayag kay propeta. Walang may pakialam. Ayaw naming marinig ang tungkol sa iyong propetang pedophilia. Propeta, Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong Ramadan ayon sa hadis. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. اقرأ باسم ربك الذي خلق. walang pakialam. Insulto ito. Nakakainsulto ito. Ayaw namin. Tingnan mo ito. Tingnan mo kung paano siya magsalita tungkol sa mga puti. Pero ikaw, gusto mong kontrolin ang mga itim na babae. Gusto mong kontrolin kung paano kami nagkakagulo at sumasalungat bilang mga kayumanggi. Gusto mong ilagay kami sa kahon ng kung ano ang puti. Parang 20 anyos na estudyanteng rebelde siya. Ano bang problema ng tanga na to? Ang sistema ng puting supremasista daw ang tamang paraan ng pagpoprotesta at pagsalungat. Binabawi ko yon para lang payagan mo ako magsalita. Dahil dito sa bulwagang ito, Ang aming mga boses ay pinatatahimik. nasaan ang pagkakaisa?
Nasaan ang pagtutol ng bulwagang ito nung nilait ako ni Senador Hanson dahil sa aking lahi? Nang magsanipuwersa ang labor at ang mga liberal para hindi siya formal na kondenahin. Mahihiya na ba kayo? Kukondenahin niyo rin ba siya? Ang bilis yung mawandena. Sabihin, kailangan siyang pagalitan. Pagalitan ang isang itim na babae. Si Lydia Thorpe ang tinutukoy niya na halos hindi naman siya itim. May dugong aborihinal siya at isa pa siyang ubod ng baliw at hangal. Walang aksyon kapag nilalait ang isang kayumangging babae dahil sa lahi niya. Kita mo kung paano nila pinapasok ang lahi. Ginagawa nilang issue ng lahi ang bawat bagay. Bawat issue ginagawang tungkol sa lahi. Kung ako ang nandoon, kung ako ang nakatayo doon, tungkol sa Australia ang pag-uusapan ko. Hindi ko isasama ang lahi ko sa lahat. Hindi yan ang dahilan kung bakit ka naroon. Kasuklam-suklam kang babae. Ni isang katrabaho dito sa trabaho. Sana'y mapayuko kayo sa hiya. Nakayuko ako sa hiya na kapareho ko kayo ng bansa at lahi. Naiisa ang bansang sinilangan natin. Buwisit. Pero totoo ito. Totoo ng bula ng puting pribilehiyo na bumabalot. Sa parlamentong ito ay isang sistemikong issue. At kaya tayo narito ngayon, nagde-debate, nasaan ito? May isa pa siyang sinabi, tingnan mo. Isa pa, panurin mo ito. Isa akong matatag at proud na migranteng Muslim na woman of color. Bro, kung kamukha kita, wala akong ipagmamalaki. Anong ibig mong sabihin? Ipinagmamalaki mong kayumanggi kang woman of color? Anong ibig mong sabihin? Muslim? Isipin mo yon. Isipin mo kung puti ang nagsabi niyan. Isipin mo si Pauline Hanson na nagsabing, ipinagmamalaki kung ako ay isang puting babae na may pulang buhok. Isipin mong sinabi niya yon. Magwawala siya sa sahig. Mangangatog siya sa sahig. May bula na lalabas sa bibig niya. Kung ipinagmamalaki ni Pauline Hanson na siya ay puting babae at pinapayagan siya rito, nanonood lang ang mga tikom bibig na puting politiko, mga politikong Australiano. Hindi kami makapagsalita kasi sisigawan niya kami kapag nagsalita kami. Pinapatahimik mo ang isang kayumangging babae. Tumahimik ka. Hindi ako takot magsabi ng totoo. Hindi ako natatakot tuligsayan ng rasismo, seksismo, o pagiging mapagtangi. Kahit alam kong may kapalit ito. Anong kapalit ang kailangang bayaran? Diyos ko. Marami siyang ari-arian. Sobrang yaman niya. Nakatira sana siya sa mga squatter sa Pakistan, kung hindi dahil sa Australia. Diyos ko. Ipakikilala ko sa inyo ang anak niyong mas masahol. Tingnan ninyo, ito siya. Mga kaibigan, galit ang mga taong ito sa lahat ng bagay na kanluranin at sa kanluran mismo. Pinapalayas pa niya ang isang tao. Sabi niya, ngayon napapahamak ang mga puti. Oo, nangyayari na ito. Pagkatapos, sinabi ni Usman Faruqi na ang mga karaniwang puti ay dapat lang sa basurahan. Pero sila pa rin ang may-ari at nasa lahat ng dako. Hintay ko lang talagang magalit ng husto ang mga puti. Tandaan mo, kakampi mo ako, ha? Tandaan mo, mangyayari talaga yon. Sige, maaring ang mga puti ang pinakasibilisadong tao ngayon. Pero tandaan mo, mga 80 taon lang ang nakalipas, hawak nila ang buong mundo sa leeg. Yung mga lalaking yon, muntik ng wakasan ng mundo, gamit ang nuclear na sandata at ang kanilang masamang katalinuhan. Baka bumalik ulit ang mga puting lalaking yon. Mangyayari yan lalo na kung patuloy mo silang tinutulak. Boy, wala talagang alam ang mga tanga na to sa halimaw na gigisingin nila, sa higanteng gigisingin nila. Alam ko, di ba, anak mo siya. Diyos ko, natatakot ako, kayo mangging babae ako. Tumahimik ka na nga. Tumahimik ka. Kapag lumabas ng genie sa bote, yari ka na. Tingnan mo pare, nagsimula na ito sa UK. Oh, tingnan mo ito. Nangyayari na. Nagsisimula na talaga. Pakinggan mo to. Napapansin ko na dumadami na ang mga ganitong video. Sobrang dalas na ngayon. Sabihin mo kung bakit sa ikalawang pagkakataon akong inabuso dahil sa lahi ko habang nanjojogin. Pauwi ako, may isang puting lalaking nasa gitna ng edad, nakabisikleta at dumaan sa tabi ko. At sinabi niya sa akin, "Punyetang paki, lumayas ka sa bansa ko." Ako naman, parang grabe. Lumingon ako, akala ko habulin ko siya at tatanungin, "Anong sinabi mo?" Pero naisip ko, gusto ko ng kapayapaan. Pero guys, niloko tayo na isipin na sa 2026, oo, sa malaking 2026, di ba?
Nararanasan ko yun sa trabaho. Minumura ako dahil sa lahi ko. Tinatawag akong pake at sinasabihan akong umalis sa bansa nila. Ngayon, saan mo gusto akong pumunta? Dito ako ipinanganak sa UK. Saan mo ba gusto akong pumunta? Kung bibigyan mo ako ng maganda at mainit na isla na may beach at inumin, oo, masaya akong lilipat. Oo, dito ako ipinanganak. Lilipat na akong masaya. Pasensya na pare. Tapos na ang pagpupundo sa pamumuhay mo. Hindi ka pupunta sa tropikal na paraiso sa pera ng mga nagbabayad ng buwis. Babalik ka sa bulok mong lugar. Mangyayari yan. Hindi ko sinasabing maganda o masama yon. Mangyayari yan. Ginawa mo ang sitwasyon mo, kaya harapin mo. Ganito mo inasar ang mga lokal na nagbigay sa'yo ng mag-inhawang buhay. Binigyan ka nila ng pinakamahusay na edukasyon, pinakamahusay na sistema ng kalusugan, at lahat ng pinakamaganda. Unang mundo. At wala kang masabi nun ang mga tao mo ay gumagahasa ng maramihan sa mga babae nila, nagpapasabog ng mga bus, at ibinabangga ang mga eroplano sa mga gusali nila. Mukhang tama, panahon na para sa phobia. Ganito ka sa Senado. Dahil karamihan sa inyo rito ay puti. Kayo mga puti. Ingles ba ang unang wika ninyo? Tingnan mo ang galaw ng kamay. Kayo mga puti. Naiintindihan ko ang body language na yan habang nagsasalita siya. Ganito magsalita ang mga lalaki at babae sa Pakistan kapag namamalit sila ng kausap. Parang, ikaw? Walang kwenta kayo, ganon? Naiintindihan ko. Ito ang ginagawa niya. Sobrang pangit niya, pangit talaga. Ewan ko mga puti. Saludo ako sa inyo. Hindi ko alam paano nyo tinitiis to. Pero alam kong nauubos ng pasensya nyo. At hindi na ako makapaghintay na tuluyan na kayo mawalan ng pasensya.